Kung may plano kang pumunta sa bundok Banahaw, huwag mo nang balakin pa. Ang bundok na yan ay hindi lang basta bundok. Dahil ito ang lugar kung saan ang kaluluwa mo ang kukunin. Alden, naaalala mo ba yung plano naming umakyat sa bundok Banahaw? 3 araw lang daw. May grupo kami. Ako, si Marco, si Rita at si Dodong. Nagdasal pa kami sa paanan bago umakyat. May dala kaming itim na damit para raw hindi magalit ang mga nakatira sa bundok. Pero nagkamali kami. Sa una maganda naman. Malamig ang hangin, puno ng bulaklak ang daan. Pero pagkalampas namin sa krus ng bato, sa ikalawang araw, biglang tumahimik ang buong gubat. Walang ibon, walang hangin. Ilang minuto lang nakarinig kami ng isang boses. "Marco, halika dito." Boses ng isang babae. Malambing, parang awit ng kundiman, pero parang galing sa loob ng lupa. Si Marco ay natigilan. "Narinig niyo yun? Si nanay ba yun?" Sabi niya. Laking pagtataka namin dahil matagal nang patay ang nanay niya noong 2018. Sinundan niya ang boses. Tumakbo siya papasok sa makapal na hamog. Dahil sa pangyayari na yon, hinabol namin si Marco. Pero habang tumatakbo, napansin ko na may mga kamay na humahawak sa mga binti ko. Malamig, madulas, parang mga ugat ng puno na buhay. Narinig ko pa si Rita na sumisigaw sa likod ko. "May sumusunod sa atin!" Pagkatapos ng ilang minuto, nakarating ako sa maliit na clearing. May puting krus na gawa sa bato. Nandun si Marco. At ito'y kasama ng isang babae. Mahaba ang buhok. Itim na itim hanggang sa paa. Nakasuot ng puting baro na puno ng dugo na parang luma na. Pero ang mukha niya ay maganda. Sobrang ganda na nakakatakot. Parang si Maria Makiling pero mas matanda, mas gutom. "Marco," sabi niya. "Matagal na kitang hinihintay. Ang dugo mo ang kailangan ng bundok para magising ulit si ama." Ilang minuto lang, biglang tumulo ang luha ni Marco. Pero nakangiti ito. "Opo," sagot niya. Parang bata na sumusunod sa utos ng nanay. Dahil hindi ko na matiis, sinigawan ko si Marco na tumakbo. Sa lakas ng boses ko, biglang tumingin sa akin ang babae. Ang mga mata ng babae ay biglang nawala. "Umuwi ka na, Jenny, o sumama ka na rin. Marami pa kami naghihintay sa inyo." Yun ang huling nakita ko. Nang biglang gumulong ang mga higanting bato. Parang may higanting gumigising. Tumakbo ako habang naririnig ko si Marco na sumisigaw sa likod ko. Nang makababa kami ni Rita at Dodong, ang bag niya lang ang natira at sa loob nito ay may nakasulat na, "Ako na ang bahagi ng Banahaw ngayon. Huwag niyo akong hanapin. Masaya na ako dito. Salamat sa pag-iwan niyo sa akin." Kaya simula noon, hindi na ako makatulog. Tuwing gabi, naririnig ko ang boses sa labas ng bintana ko dito sa ospital. Hanggang dito na lang, lubos na gumagalang, Jenny.